O ayan mga boss, bagong bukas, 5:45 in the morning. Ayan o. Yan yung ating mga inagawa ngayon. Ay meron tayong maagap na bisita galing sa Tayabas, Quezon. At ayan, merong kadyot-kadyot ang andar nito mga boss. Tapos tatanggalin natin yung one-way valve. Tapos yung banjo bolt, bubutasan natin. Then, yung kanyang preno mga boss, i-modify na rin natin para malakas ang preno, yung kanyang brake camshaft. So ito yung andar niya mga boss. Ganun talaga. At hanggat nagpapalamig tayo, so ipasyal ko muna kaya mga boss, dyan tayo matatagpuan, harap ng Michokushi at Palawan. So dito, ang gagawin nga natin, hanggat nagpapalamig, i-adjust muna natin yung kanyang minor kasi medyo mababa. Tapos i-reset natin, then yung kanyang preno. Kasi yun, 1,204 pa lang naman yung natatakbo. Na-change oil na raw ito, kaya hindi na natin i-change oil. Yung one-way valve mga boss, tatanggalin din natin. At sisimulan na natin mga boss, reset. Tapos basta marami tayong i-perform dito kasi yun nga, maraming gustong mabago. Pero yun nga, sisimulan muna natin i-adjust yung kanyang minor. Tapos saka natin i-reset. Then pagka-reset natin, tatanggalin natin yung one-way valve. Tapos yung kanyang preno, iayos natin. Tapos yun nga, yung meron tayong discard doon sa kanyang stoplight assembly na pakalog-kalog. Puputulan lang natin yung kanyang collar or yung bushing yung pinuputulan doon mga boss para hindi umalog-alog yung stoplight assembly. So ito na mga boss, adjust na muna tayo, magsukat tayo ng minor para makita natin kung anong RPM talaga siya, kasi yun nga medyo na-adjust na yung bushing yun, medyo napababa naman. Ayan, 1,100 plus lang yung kanyang RPM, kaya itataas naman natin. At ayan mga boss, nire-reset ko na. Gawa ng malakas nga yung kadyot-kadyot. So sa pagre-reset mga boss, may mga video tayo niyan kung paano mag-reset. At ito mga boss, madali lang yung pagre-reset. Tapos pag na-reset natin, check natin kung okay na yung andar.
At dito naman tayo sa takip ng fuel tank. Marami tayong mga video nito mga boss. Kung hindi nyo masundan, yung pagtatanggal ng one-way valve. At ayan mga boss, natanggal na natin yung kanyang one-way valve at ikakabit na natin yung fuel tank. So normal mga boss, kapag ka nagtanggal tayo ng one-way valve, wag nating pupunuin na sagad kasi yun ay aawas doon sa kanyang drain tube. Meron naman yung filler neck doon sa kanyang fuel tank, hanggang ganun lang mga boss. At yun, yung nagsasabi nga mga boss, na kapag tinanggal yung one-way valve, kung papasokin daw ng tubig, hindi yung papasokin ng tubig mga boss, kasi nasa pinakaloob yung tinanggal natin. At marami pang dadaanan yung tubig bago makapasok, kaya hindi yun papasok dyan sa loob ng fuel tank yung tubig. Kahit sabihin pressurize yung sa pag-car wash, hindi yan papasokin ng tubig. Tapos yun, ibabahagi ko na rin sa inyo mga boss, ingat lang tayo doon sa mga pinagagasolinahan natin doon sa mga gasoline station mga boss, kasi meron mga lumalabas ngayon na mas marami yung bioethanol na hinahalo doon sa gasolina, doon nga sa decarburetor mga boss, palyado. Kaya dito sa mga barako may posibilidad din na lalong mamamalya, kasi ito nga ay fuel injection na. Kaya yun, baka meron kayong ma-encounter na gano'n sa gasolinahan, halimbawa na malya, tapos nagmahal niya kayo, lipat na lang kayo ng gasolinahan. At ito mga boss, nabutasan na rin natin yung kanyang banjo bolt. Then ang gagawin naman natin ay yung kanyang yung collar ng kanyang stoplight assembly. So pinuputulan ko siya mga boss para hindi gumalaw, hindi magpa galaw-galaw. Pagka rough road mga boss ay pakalog-kalog yung stoplight assembly niyang si Barako 3. Kaya ang ginagawa ko, pinuputulan ko mga boss katulad nito. Tapos yung dalawang dalawang collar yung puputulan. So yan yung gagawin mga boss. Medyo mapurol na yung sa ating lagari, pero yun nga, pinakita ko lang sa inyo para kung ano ang ginagawa. Yan, pinuputulan, tapos paghigpit niyan mamaya okay na yun. Dalawang collar yung binabago para hindi siya maluag. Yan. Yung iba naman tinatanggal yan, pero ako hindi, kasi yun kapag tinanggal nyo, mahihigpitan yung maigi, walang stopper. So ito mga boss, binawasan lang natin ng kaunti, tapos ibabalik na rin natin doon sa kanyang mounting. So ito na mga boss yung kinalabasan. Wala na siyang kalog, pero meron pa rin siyang bushing. So ayan, yan ang kinalabasan mga boss ng pagputol ng bushing. Tapos dito naman sa kanyang brake cam shop, meron na rin tayo mga video nito mga boss, kung paano palakasin yung preno sa huli nang hindi nagpapalit ng brake cam lever. So dito tinatabasan lang natin ng isang talim ng lagari yung kanyang kapal. So yan, ito yung brake cam shop niya. So hindi ko na pinakita mga boss yung pagbuo. So ito na, tapos na natin gawin mga boss. Pauwi na sina bossing. Sige po.